Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court kaugnay ng kalusugan ng kanyang ama habang nakadetain sa The Hague sa the Netherlands. Ang pag-welfare check ng DFA kamakailan sa kanyang ama, nagpapatunay raw na lumalala ang kondisyon nito. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Vice President Sara Duterte, binanatan ng International Criminal Court. Kakayahan ng ICC na bantayan ang di umano'y nanghihinang kalusugan ni former President Rodrigo Duterte, kwinestyon. Baguio City Mayor Benjamin Magalong nagsorry matapos magbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Bagyong Opong nag-iwan ng matinding pinsala. Update sa mga lugar na binayo ng bagyo. Alamin. Mag-asawang Curly at Sara Diskaya bumisita sa Department of Justice. Karagdagang dokumento sa flood control scandal iprinesenta. Mga delegado sa UN General Assembly nag-walk out sa gitna ng speech ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dating Brazilian volleyball superstar Leila Barros, balik Pinas. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court dahil sa hindi umano makataong trato sa amang si former President Rodrigo Duterte. Unang pinalaga ng Vice Presidente ang umano'y welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya. Panghihimasok daw ito sa compromised health ng dating Pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Nakatanggap din daw ang ikalawang Pangulo ng impormasyon na nawalan ng malay ang dating Pangulo na natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Git ni VP Duterte na wala man lang nagsabi sa kanila sa tinawag niyang accident. Duda tuloy ang Vice President sa capacity ng ICC na bantayan ang seguridad ng kanyang ama. Ipinagtanggol din ni VP Sara Duterte ang kanyang ama na tinawag na flight risk ng ICC. Wala raw itong balak resbakan ang mga testigo at complainant. Wala na rin daw siyang intensyon na bumalik pa sa Office of the Mayor. Sa huli, panawagan niya na igalang ng ICC ang health at wellness ni former President Rodrigo Duterte. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng abogado ni former President Duterte na hindi tutol ang Pilipinas sa kanyang interim release. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tali ang kamay ni PBBM sa pagdinig ng ICC. Inakusahan din ni Castro si Attorney Nicholas Kaufman na master sa pag-twist ng facts. Spotted naman si Vice President Sara Duterte sa ceremonial opening ng isang premier lifestyle hub sa Davao City. Nagkita-kita sa event ang Vice Presidente at ang business tycoon brothers na sina Jaime Augusto at Fernando Zobel de Ayala. Kita sa video na masayang nagkikwentuhan sina Jaza at ang ikalawang Pangulo. Nagpasalamat ang businessman kay Duterte dahil sa pagiging kind nila sa Ayala family. Kasama sa mga dumalo sa ceremonial opening ng Azuela High Street ang mga Zobel, Alcantara at Florendo. Kasama sa nagbukas ang Japanese brand na Matcha Tokyo na unang outlet sa Mindanao. Nagsorry si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos magbitiw bilang Special Advisor ng ICI.
Matatandang umani ng kritisismo ang pagkakatalaga noon sa alkalde. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Wala pang 2 linggo, nalagasan na ng isang miyembro ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos magbitiw sa pwesto si Special Advisor and Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagpasa si Magalong ng kanyang resignation letter kahapon, parehong araw kung kailan sinabi ng Malacanang na susuriin ng kanilang legal team ang appointment ng alkalde, bunsod ng kabi-kabilang kritisismo sa pagkakatalaga nito. Bago kasi i-anunsyo ng Pangulo ang mga bubuo sa komisyon, ipinangako nito sa publiko na walang uupong government official. Sa kabila nito, nanindigan ng palasyo kahapon na hindi naman lead investigator si Magalong, pero naririnig naman daw ng palasyo ang kritisismo ng publiko. Opo, nababalita na nga po, medyo question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nanggaling na rin naman daw kay Magalong na nauubusan siya ng oras sa Baguio City dahil sa kanyang gampanin sa ICI. Kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. Maaari raw malipat ng pwesto si Magalong pero kinagabihan, nagbitiw na ito sa pwesto. Sa kanyang resignation letter, pinabulaanan naman ni Magalong na napapabayaan niya ang Baguio City. Pero sa isang speech niya sa Baguio, humingi ng pasensya ang alkalde dahil pansamantala niyang napabayaan ang Baguio. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Fighting all these very powerful and moneyed people in our country today. Ang dahilan ng kanyang pagbibitiw, nagkakaroon na raw kasi ng pagdududa sa credibility ng komisyon. Nasa ICI man daw siya o wala, ipagpapatuloy niya daw ang anyay crusade against corruption dahil ang bawat pisong ninanakaw ng mga salarin ng flood control scandal na ito ay pagtatraidor sa bayan. Wala pang pahayag ang palasyo pero ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, nakakalungkot ang pagbibitiw ni Magalong. Paalala nito, hayaang kumilos ang ICI ng malaya. Ayon naman sa Duterte-led PDP, ang resignation ni Magalong ay nagpapakita ng kahinaan ng Administrasyong Marcos. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Wa-effect daw ang pagtanggi ng abogado na ninotaryo niya ang affidavit ni Sergeant Orly Guteza. May bisa pa rin daw ang mga pasabog ng dating sundalo dahil under oath naman siya sa Senado. Narito ang exclusive report ni Andrea Salve. Dapat imbestigahan si Attorney Pechi Rose Espera. Ito ang iginiit ni dating Congressman Mike Defensor matapos idisoon ng abogado ang pasabog na affidavit ni Sergeant Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Defensor ang nagsilbing tulay ni Guteza kay Senador Rodante Marcoleta. Initially, this guy, through a common friend who is also a soldier, wanted to see me. And he gave me some snippets of what was happening in relation to his work with Congressman Saldico. So I told him, it's best to discuss it with Senator Marcoleta. Sa pagdinig sa Senado noong Huwebes, isiniwalat ng dating Marine at Security Consultant ni Congressman Zaldico ang pagde-deliver ng umano'y male-maletang kickback sa mambabatas at kay Leyte Representative Martin Romualdez. Sa On Point ng Billionaire News Channel, tiniyak ni Defensor ang kredibilidad ni Guteza. Walang motive si Guteza na manloko ng notaryo. Kasi yung sinabi naman niya sa Senate is the same. Yeah, there's no motive on the part of Sergeant Guteza to fake a notarized document because he said it the same. It's not perjurious on his part because it was in good faith. Paniwala ni Defensor, may nanakot o nag-pressure kay Attorney Espera para itangging pinirmahan nito ang affidavit ni Guteza. That's the only way they can discredit this person. That's the only way they can, bring down the statements he delivered to the Senate. Any ideas, sir, if indeed the attorney, as you claim, was pressured, who would pressure her? People who were mentioned, I would think.
people who would be affected, I would think. I checked the background of the lawyer, and I believe that she currently works in the Bureau of Jail, the penology. Dagdag ni Defensor, notarized man o hindi, may bigat ang mga pahayag ni Guteza. It's immaterial for me since he made a sworn statement in the Senate. He made a statement under oath, which carries also the weight of evidence in a legal proceeding. Whether may mali yung notaryo, he signed it, he presented it to the Senate, and then he verbalized what. Sapat na raw bilang ebidensya. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pwede raw habulin ng korte si Orly Guteza dahil sa kanyang disputed affidavit. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, Manila Regional Trial Court na ang bahalang mag-imbestiga. Nakatoka raw naman kasi ang RTC sa mga kaso ng notarized document violations. Una nang itinanggi ni Attorney Peche Rose Espera na notaryo niya ang affidavit ni Guteza. Dagdag pa ng abogado na dinoktor ang ibang detalye ng sinumpaang salaysay ng dating security consultant umano ni Ako Bicol Port List Representative Zaldico. Dinala na ng mag-asawang Diskaya sa DOJ ang mga dokumentong may kinalaman sa flood control scandal. Maisasalba kaya ng mga dokumentong yan ang mga tinaguriang King and Queen of Flood Control Scam? May Agenda Weekend report si Lyja Bonzo live mula sa DOJ. Lyja, go ahead. Nakauwi na mula sa DOJ ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Scam kung saan kinausap nila si Secretary Jesus Crispin Remulla na pumasok kahit Sabado. Pumunta muli ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Department of Justice ngayong araw para sa ongoing case build-up ng National Prosecution Service, pati na rin ang kanilang pagkakabilang sa Witness Protection Program. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, importante ang testimonya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Scam. Remember, this is probably the biggest scam the biggest corruption issue in Philippine history. Dagdag pa niya, hindi magiging mabilis ang proseso ng pang-uusig. Layon daw kasi nilang mahukay ang punot dulo ng issue para maisiwalat sa publiko ang mga totoong pangyayari. Sa video na kuha ng Billionaire News Channel, kapansin-pansin ang bitbit na paper bag ni Curly sa kanyang pagpasok sa DOJ kanina. At kinumpirma ni Secretary Remulla na may ipinresentang mga dokumento ang mag-asawang Diskaya. Notes, ledgers, statements, and answers to questions which can only be answered by the markings in their notes that have to be produced. So I will ask them again on Monday. Nakatawag atensyon din sa netizen ang pag-finger heart ni Sara Diskaya habang papasok sa DOJ. Viral ito online at nagdulot ng maraming negatibong komento. Paliwanag ni Remulla, bitin pa raw at hindi pa masasabi ang bigat ng mga testimonya at inihaing dokumento ng mag-asawa. Kasi ang testimony, standing alone, should not be enough. It usually has to be followed by other matters that will coincide with the testimony. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ni Remulla ang sistema sa mga maanomalyang flood control projects. Nais nilang siyasatin kung paano ito nangyari sa mga nakaraang taon. Samantala, doon naman sa mga congressman na nadawit sa issue, sabi ni Remulla ay eventually mapupunta sila sa usaping iyon. Kaya nga raw sa ngayon ay nag-iipon muna sila ng mga supplementary evidence na makatutulong sa mga testimonya. At kanina naman, pasadong 4:00 nga nang lumabas ang Diskaya couple mula sa DOJ. Nauna si Sara na lumabas kung saan nag-iwan siya ng isang komento or sinabi niya na gandahan daw ang mga memes sa kanya. Sumunod naman dito ang asawa niyang si Curly na makikitang bit-bit pa rin ang paper bag na bit-bit na niya nung papasok pa lang siya sa DOJ. Lyja, were you able to find out kung ano-ano itong mga dokumento na sinumitin ng mga Diskaya dyan sa DOJ at ano ang laman ng paper bag na dala-dala nila?
Nang tanungin natin si Remulla, anya ay hindi niya muna pwedeng sabihin kung ano ang laman, pero ang tiyak natin dyan, papeles, mga dokumento ito na makatutulong daw sa pag-intindi pa ng kaso o ng issue. Alright, maraming salamat sa iyong report, Lyja Bonzo. Hindi na raw mananakaw ang pondo ng bayan sa 2026 national budget. Pero ang problema, mahirap na raw habulin ang mga nauna ng kumobra sa kaban ng bayan. Kung bakit? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Tiniyak ni House Deputy Speaker Janet Garin na hindi mauulit sa 2026 ang nangyaring paglapastangan sa 2025 budget. Sa panayam ng Politico Nightly, sinabi ng kinatawan ng unang distrito ng Iloilo na ang budget sa susunod na taon ay bunga ng sigaw ng taumbayan kontra korupsyon. Kami ay naniniwala at nakikinig na talagang nagkaroon ng pagkakamali. And nakikita natin yung reforms. We assure the public that we will walk the talk. At makikita naman yan sa 2026 budget kapag ipinasa. In fact, ngayon meron na tayong partial. Nakikita kung saan dinadala yung mga programa. Nilinaw naman ni Garin na hindi solong desisyon ni House Speaker Bogie D na itigil ang investigasyon ng Infracom sa flood control scandal. Bagkus, nagkakaisang desisyon niya ito ng Kamara dahil nagsimula na rin ang Independent Commission on Infrastructure sa kanilang investigasyon. Sa sitwasyong ganito, pwede kasing yung may sala ay pwedeng humanap ng ibang paraan para kunin ang simpatiya ng tao. Yung mga walang sala naman na hindi naman makaka-afford ng kanilang mga publicity stunt ay pwedeng itulak at maging diversion ng mga investigation. So it's really best to have it in the proper forum, which is the ICI, devoid of any interest, devoid of any politicking, na ang tinutumbok lang talaga ay ang katotohanan and accountability ng mga dapat managot. Sa Senado naman, tuloy sa Lunes ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control issue. Sa panayam ng point of order ng Abante, sinabi ni Professor Edward Chico na mistulan ng naging teleserye ang mga pagdinig sa Blue Ribbon. Para siyang teleserye, Dalawang hearings pa lang yan, pero yung mga ganap, pwede nang pang isang buwan, pang 2 buwan, so ang daming revelations. But but all of those things collectively would show yung talagang extent ng web of corruption sa pamamahala. Nakita natin na malalim ito, nakita natin na hindi pala ito pwedeng gawin ng isang individual. Kung merong gumawa ng ganitong klaseng gawain mula sa mababang posisyon, kagaya halimbawa ng isang district engineer, hindi pa pwedeng magawa niya ito ng mag-isa lang. So kinakailangan may basbas ng mas mataas. Maaring mahirapan naman anyang madiin ang mga pinangalanan dahil walang paper trail. Pero malinaw niya na ang iskandalo ay dahil sa impluwensya ng mga nasa kapangyarihan. Nakita mo may political agenda, hindi mo naman talaga maalis yan. Siyempre may mga senador dyan, malapit sila sa administrasyon, meron namang nakakontra dahil doon sila sa opposition, and that is actually expected of them. At kaya kung titignan mo, yung pagsusuri, yung pagtanggap ng mga ebidensya, depende doon sa kanilang political leaning na tinatawag. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante! Para masigurong angkop ang isang infrastructure project, may nire-require ang pag-asa sa mga contractor. Ito'y kahit meron ng business permit at clearance ang isang kumpanya. May Agenda Weekend Report si Ivy Reyes. Hindi lang business permit ang clearance na required sa mga contractor. Ayon sa State Weather Bureau Pag-asa, bago magsimula ang isang infrastructure project, dapat mag-request ng datos ng Rainfall Intensity Duration Frequency o RIDF ang contractor para masigurong angkop ang proyekto sa pangangailangan ng lugar. Kapag mayroong infrastructure projects at nangangailangan po ng impormasyon, halimbawa, ano ba yung return period ng ulan dun sa isang lugar para nang sa ganon makompute naman yung return flood. Para dun po kasi ibabase yung drainage system. Kahit kailangan ng clearance na ito sa mga unang yugto ng proyekto, wala na umanong follow-up inspection mula sa Pag-asa dahil nasa Department of Public Works and Highways naman daw ang mandato pagdating sa project design. Ang problem po is limited lang din ang personnel ni Pag-asa. Halimbawa, ang aming hydrometeorology division, we only have 45 personnel. And bukod doon sa may regular na forecast products na pinoproduce ang aming mga kasamahan, imagine niyo kung bawat mga contractors, kumbaga tututukan pa namin.
Sa ngayon, hindi pa rin makapagbibigay ng detalyadong impormasyon ng Pag-asa kung sino-sinong mga contractor ang sumunod sa kanilang mandato dahil na rin sa privacy laws. Pero maaari raw silang magbigay ng numero kung ilan sa mga ito ang nag-request para sa kanilang proyekto. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Malaking bahagi ng Bicol Region, matinding na pinsala na nagdaang bagyong Opong. Susunod yan sa Agenda Weekend. Tulong-tulong ang mga ahensya ng gobyerno matapos hagupitin ng bagyong Opong ang ilang lugar sa bansa. Patuloy din ang clearing operations ng mga kalsada para mabilis makarating ang mga suporta sa mga nasalanta. May Agenda Weekend Report si Just Ignacio. Wala kaming balay. Simula na ang pagbangon matapos ang pananalasa ng bagyong Opong nitong weekend. Sa datos na nakalap ni OCD Assistant Secretary Rafaelito Alejandro nitong Biyernes, umabot sa mahigit 300,000 pamilya o katumbas ito ng halos 1.4 milyon na individual ang apektado ng bagyo. Masbate City ang pinakamalalang hinagupit nito, kabilang na rin ang ilang lugar sa Eastern Visayas, Mimaropa at Calabarzon. Tulong-tulong sa pagbangon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Matapos manalasa ang bagyong Opong nitong Biyernes na siyang nakaapekto sa milyong Pilipino. Inatasan ni Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang mga pulis nito na nasa mga apektadong lugar sa bansa na umasiste sa road clearing operations upang masiguro na maayos sa maihahatid ang tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng bagyo. Ang 9th Infantry Division ng Philippine Army nag-deploy ng 56 na tauhan at 40 military trucks sa Bicol Region. Nirespondihan anla ang halos 11,000 pamilya sa Masbate, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Habang nakahanda naman ang halos 5,000 ring mga sundalo na ma-deploy sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Naghahanda naman ang mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development ng mga relief goods. Batay po sa aming pinakahuling monitoring, this is as of 6 a.m. this morning, ang total cost of humanitarian assistance na naipahatid na po ng DSWD ay nagkakahalaga na ng mahigit 73 million pesos. Sakop nito ang tulong ng mga nasalanta ng bagyong Mirasol, Nando, Opong at ang Habagat. Patuloy din anya ang produksyon ng family food packs sa kanilang mga disaster resource centers. Ang Department of Social Welfare and Development, nakahanda po tayo. Meron tayong mahigit 2.5 million family food packs preposition in strategic parts of our country. Ang Philippine Coast Guard as of 8 a.m. nitong Sabado, nakapag-monitor ng 32 pantalan kung saan stranded ang mga pasahero, mga cargo, barko at mga bangka, at kabilang din ang mga ito sa mga napamahagian ng mainit na pagkain ng DSWD. Sa ngayon, inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga datos habang patuloy ang relief operations. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Target ng DSWD na palakasin ang mga pulisiya nitong layong siguruhin na hindi mapupolitika ang pamimigay ng ilang cash-based na ayuda. Yan ay sa kabila ng inaasahang dagdag sa pondo para sa social services ng gobyerno. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Umaasa ang Social Welfare Department na mapapanatili ang panukalang dagdag pondo para sa ilang ipinamimigay na cash assistance. Kabilang dyan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa 2026 NEP, halos 113 billion pesos na halaga ng pondo para sa 4Ps ang nakalaan. Mas mataas ito sa 64 billion pesos allocation ngayong 2025. Ayon sa ahensya, dapat mapanatili ang budget allocation para sa 4Ps lalo't palagian namang namomonitor ang mga benepisyaryo. Kasi yung grants, we pay you if we verify that you complied with the conditions. We don't pay you if we find out that you did not comply. So that's why
Ang tanong nga, bakit ba kabago-bago yung inyong number of beneficiaries served? Kasi nga po, hindi pare-pareho yung compliance rate. Nito lamang Biyernes, inanunsyo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na popondohan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng 36 billion pesos mula sa tinapyas na pondo ng DPWH. Bagay na ipinagpasalamat din ng ahensya dahil ayon kay Secretary Rex Gatchalian, nasa 3 milyong dagdag na Pilipino ang makikinabang dito. Pero isa ang AICS sa mga nakita ng Ateneo School of Government na isa sa mga assistance program na maaari umanong magamit sa pamumulitika. Dito lamang 2025, nakakuha ang AICS ng 9.5 billion pesos na pondo. Ibig sabihin, halos 4 na beses ang itataas ng AICS funding sa 2026. Ayon sa mga analyst, patunay ito na dapat umanong maging mahigpit ang pamahalaan sa pagbabantay sa kung paano gagastusin ang perang pang-ayuda nang hindi ito maging tali sa mga personalidad sa politika. There should be that kind of flexibility, but otherwise, lalawak na yung budget deficit tsaka yung utang ng Pilipinas, no? Kung mas malaki yung gastusin, no? Sa anumang bagay, lalo na yan, mapa-related sa yung mga related sa ayuda or mga dole-out or yung mga... Kasi importante naman talaga doon, it's an investment approach. Naging utang na loob sa politiko kasi parang inaako nila yung project na kanila yun. Just by being present. And second, just by during the budget process, talagang they would see to it na a big portion would be diverted to these dole-out schemes. Ayon naman sa DBM, kailangan talaga merong magandang guidelines na magawa. Kung ito man ay DSWD, kung nakikita nila merong mga bottlenecks doon or loopholes, siguro maganda na malagyan ng magandang guidelines ito, no? Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasalantang residente at magsasaka sa Cagayan de Oro. Dito, sinabi ng Pangulo na paglaan ng pondo mula sa flood control projects papunta sa agrikultura, edukasyon at kalusugan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Matapos ang hagupit ng Bagyong Nando, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasalantang residente at magsasaka sa Cagayan de Oro. Sa kanyang mensahe, tinalakay niya ang pupuntahan ng binawing mahigit 255 billion pesos na budget na para sana sa flood control projects. 255 billion po, ang 36 na bilyong piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD para sa IX, sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. Mahigit 26 na bilyon at kalahating milyon pisong budget mapupunta naman sa DepEd. Meron pang 10 bilyon, ito naman sa CHED para sa college. Ang CHED para naman yung ating scholarship ay tuloy-tuloy. Sa DOH naman, 29 na bilyong piso. Bibigyan din ng tinatayang 40 bilyong piso ang Department of Agriculture para sa pagpapatayo ng solar-powered irrigation at rice processing center. Kung bibigyan mo kami ng rice industrial complex, maitataas natin ang presyo ng palay. Sa ngayon, Presidente, 10 piso lang per kilo ang palay. 12 pesos ang presyo ng kapital per kilo. Yan ang problema. Kaakibat ng mga proyektong ito, bibigyan din ng 5 bilyong piso ang National Irrigation Association. Ayon sa Cagayan LGU, makatutulong ang pagkakaroon ng ganitong proyekto sa kanilang lalawigan para hindi na kailangan dalhin ang kanilang mga palay sa Nueva Ecija. Lahat po ng kita sa pagtatanim ng palay hanggang sa gawing bigas, hindi po mapupunta sa trader. May iba pang ahensyang nabanggit ang Pangulo. Aniya, 19 billion pesos ang ibibigay sa tupad ng Department of Labor and Employment. Nabigyan din ng 135 million ng anti-agricultural smuggling ng Department of Finance. 204 million naman para sa waste-to-energy project ng Department of Environment and Natural Resources at 3 bilyon para sa Department of Transportation. Paalala ng Pangulo, hindi pa nauubos ang budget para sa 2025 flood control projects
Ang natitira pang 300 billion peso ngayon ay gagamitin ng gobyerno hanggang 2026. Meron naman tayong i-approve na flood control project para naman basta't nakita natin ay maayos ang proposal. Para masigurong nasasala ang mga infrastructure projects, sabi ng Pangulo, ibabalik na sa proseso ang pagkuha ng clearance o acceptance mula sa mga lokal na pamahalaan. Para sa Agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Update tayo sa naging epekto ng Bagyong Opong. Makakasama natin via Zoom si Junie Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense. Magandang gabi sa iyo, Junie. Sa ngayon ay tinatahak nitong si Bagyong Opong itong bahagi ng Mindoro. Baka may update tayo sa nangyayari dyan. Junie? Oo po. Dito po sa NDRRM Operation Center, tuloy-tuloy yung ating pag-monitor sa ating mga reyon kung saan tumama itong Bagyong Opong especially. So base doon sa ating pinakahuling tala, meron na tayong 13 mga kababayan na nasawi, 3 dyan mula sa probinsya ng Masbate sa Bicol Region at saka 10 naman doon sa Eastern Visayas region. Sa kasalukuyan, itong mga numerong itong mga kababayan nating nasawi ay isinasa ilalim sa validation ng management of the dead and missing cluster. Okay, but all in all, gaano kalaki so far ang pinsala based doon sa inyong monitoring? When it comes to the number of yung pinsala sa infrastructure at saka sa agrikultura, wala pa tayong kabuuang datos pagdating lang dito sa Bagyong Opong. Pero sa kabuuan natin sa buong itong mga nagdaang kasing ating bagyo, yung ating mga damage na houses na umabot na ito sa that's 5,282 na mga kabahayan ang na-damage. 726 dito ay partially damaged and then 4,500 ang partially damaged naman. Pagdating naman po dun sa damage to agriculture, umaabot na ito ng 914 million 800 plus po ang umabot na yung halaga ng damage sa agrikultura, lalo na't may mga areas tayo na binaha and then nasira din yung mga pananim. Pagdating naman po sa ating infrastructure, yung pa po ang ating sa ngayon, ito ay ating tinitingnan. Again, itong data na to, this is a running data. Kasi as we speak, tuloy-tuloy po actually iniipon natin yung mga datos na ito. In terms of infrastructure, meron na tayo ngayon umaabot na ng 822 million worth of damage to infrastructure. Alright, pag-usapan natin, Junie, itong 5,200 mahigit na mga nasirang mga bahay. How do we intend to help them rebuild their homes? Through our shelter cluster, ang ginagawa nating paraan dito, this is led by our Department of Human Settlement and Urban Development or DSUD, itong ating shelter cluster. For now, meron tayong inaayos na mga temporary shelter for them. But then again, nag-aayos din, coordinating for sending these areas with shelter materials. So magkakasama different agencies like from OCD, we have our shelter kits also, and then from DSUD, we have those, and then also from the different agencies natin sa NDRRMC. May mga isolated na lugar pa ho ba na kasalukuyan ay hindi pa natin nararating, hindi pa nalalaman yung sitwasyon? In terms of yung ating mga probinsya, ang isa kasi sa pinaka naiulat sa atin na matindi ang pinsala ay ito nga pong probinsya ng Masbate. In fact, kaninang hapon, nagdeklara na sila ng state of calamity. Now, in terms of the municipalities, napupuntahan pa ito ng ating mga napupuntahan na ngayon itong ating mga lugar dito sa Masbate, but then again there are still areas like mga barangays na hindi pa napupuntahan dahil kumbaga hirap pa po, especially na ang damage na tinitingnan sa probinsya ay yung mga linya ng kuryente at saka linya ng komunikasyon. Pero ngayong araw po na ito,
maayos na po yung kumbaga nakakatawid na ang ating mga food and non-food items papunta sa probinsya ng Masbate at saka inaayos na rin po yung mga iba pang mga food and non-food items again from the national and regional agencies also. Mabuti pong na-point out nyo yan kasi gusto namin din malaman kung may mga lugar pa ba kung saan nahihirapan kayo or may challenge ng paghahatid ng tulong, relief goods, particularly doon sa napakarami nating evacuees? Doon naman sa ating mga evacuees sa evacuation center, dahil nakapag-preposition tayo ng mga food and non-food items doon sa mga lugar na ito, hindi pa humihingi ng tulong yung ating mga evacuation centers. But then again, because these stockpile po, itong mga naka-preposition ay nagagamit na, kaya po nagpapadala na tayo ng mag-augmentation for replenishment nito. In terms naman doon sa kung nararating itong mga areas na to, ongoing din po yung debris clearing nung ating debris clearing cluster led by the DPWH and then yung ating mga local government units. So inaayos po ito. Pero as we speak, tuloy-tuloy pa rin ito that there are areas na hindi pa po tapos yung debris clearing sa mga lugar na iyon, especially yung mga geographically isolated and disadvantaged areas natin ng mga barangay. Junie, quickly, bago kita pakawalan, apart from Masbate, may ibang lugar pa ba na nag-declare ng state of calamity? As of now, no, that's the only information I have at the moment. But we're also looking at titingnan natin if there will be areas also in Eastern Visayas or in Mimaropa who might declare also a state of calamity. But as of this moment, the resolution that we got is just this resolution from the Sangguniang Panlalawigan of Masbate. Okay, maraming salamat. Junie Castillo, spokesperson of the Office of Civil Defense. Tila hindi lang politika sa Surigao del Sur ang nais pagharian ng pamilyang Pimentel. Bukod kasi sa dekadang pag-upo sa Kapitolyo, sila lang ang nakakuha ng bilyong pisong proyekto ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila normal na sa Pilipinas ang pag-ikot ng government position at kapangyarihan sa iisang pamilya. At hindi naiiba dyan ang Surigao del Sur na long been dominated ng pamilyang Pimentel. Mula 1946 hanggang 1951, naupo bilang gobernador ng nooy probinsya ng Surigao si Vicente Pimentel Sr. Ang mga anak nito sumunod sa kanyang yapak dahil mula 2001 hanggang sa kasalukuyan, hindi na naalis sa pamamahala ng magkakapatid na Vicente Jr., Johnny at Alexander Pimentel ang gubernatorial seat ng Surigao del Sur. Una nang inireport ng Billionaire News Channel ang umano'y viral na 1 billion peso garage ni Governor Johnny para sa hindi bababa sa 8 luxury sports cars. Napansin kasi ng mga netizen ang umano'y pagkakapareho ng interior design ng viral na house tour video at ng isang speech na galing mismo kay Gov. Johnny. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Hanggang ngayon, wala pa ring tugon si Gov. Johnny sa viral video na may caption na gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing gusali. Una na rin inireport ng BNC na mayroong construction firm na nakapangalan mismo kay Gov. Johnny na nakakubra ng milyon-milyong pisong kontrata sa DPWH. Ayon sa datos ng DPWH, naawardan ng 9 na proyekto sa Surigao del Sur mula 2016 hanggang 2020 ang JNA Pimentel Construction ni Gov. Johnny. Naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Pero sa mas malalim naming pagsisiyasat, natuklasan din ng aming team na mayroon pang isang kumpanya na direktang nakapangalan sa isa pang Pimentel. Ang pamangkin ni Gov. Johnny na si dating Karaskal Surigao del Sur Mayor Vicente Pimentel III ang siyang authorized managing officer ng VJP Construction and Supply ayon sa records ng DPWH at PICAB. Ang kumpanyang ito nakakubra rin ng 10 DPWH projects na aabot sa halos 468.4 million pesos. 2016 na makakuha ng 4 million peso contract sa DPWH ang kumpanya. Ang sumunod na kontrata nito, 2022 na tumalon agad sa total of 3 projects na nagkakahalaga ng 41 million pesos.
Pinakamalaki ang nakubra nito noong 2023 kung saan tila nagkaroon ng 500% increase ang halaga ng mga kontrata na aabot sa 247.7 million pesos sa loob lamang ng iisang taon. Sa aming pagsusuri, may ka-joint venture ang VJP sa mga malalaking kontrata nito noong 2023. Ito ang JM Luciano Construction na pagmamayari naman ng isang Jesus Luciano ayon sa records ng PICAB. Ang kumpanyang ito, isa sa top contractors, hindi lang ng flood control projects, kundi ng mga DPWH contracts sa Caraga, partikular na sa probinsya ng Surigao del Sur. Ayon sa records ng DPWH, aabot sa 183 contracts ang nahawakan ng kumpanya sa buong rehiyon mula 2016 na may kabuuang halaga na 18.8 billion pesos. Bukod sa pagkakaroon ng joint venture sa business, kita rin sa ilang litratong posted sa social media ang pagiging magkaibigan ng JM Luciano Construction at ng pamilyang Pimentel. Kasama rin sa litrato ang kapatid niyang si Congressman Ayek at ang isa pang close ally ng mga Pimentel na si 1st District Representative Romeo Momo. And principal river basins. May pagkakataon po na nagsagawa ng mga proyekto na walang sapat na master plan or feasibility study o disensyo or masyadong pirasong fragmented kaya walang malaking impact sa pagbawas ng baha. Una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na nakakubra ng 1.1 billion pesos worth of DPWH contracts ang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation ng pamilyang Momo mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang tumatayo bilang chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomaly si Congressman Momo. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List, ang grupong nire-representa ng bilyonaryong si Edwin Guardiola. Naiuugnay rin sa mga Momo ang Rowis Construction na nakakubra naman ng 111 projects o katumbas ng halos 1.6 billion pesos worth of government contracts sa Caraga Region. Pagmamayari naman ito ng long-time family friend ng mga Momo. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng BNC, nakapangalan kay Rowie Yu ang Rowis Construction, kamag-anak ng Yu family ng Cortez, Surigao del Sur, kung saan kasalukuyang mayor ay si Eric Yu, nakapartido at kabrad din ni Congressman Momo. To my elder brother in Mason, most worshipful, my idol, very supportive Congressman, Honorable Romeo is Momo Sr. Kong, as you celebrate your birthday today, akong pagampo nga tagan pa ka og daghan pa nga katuigan aron mas daghan pa nga mga katawhan sa Surigao del Sur ang imong maserbisyohan. Sa ilang litrato at social media posts na nakuha ng Billionaire News Channel, makikita rin ang pagiging longtime friends ni Rowie Yu at ng former Tandag City Mayor and incumbent 1st District Board Member na si Ruel Momo. Muling sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng dalawang pamilya pero hindi pa rin sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kumustahin natin ang mga kababayan natin sa Masbate na napuruhan sa bagyong Opong. Makakausap natin si Ian Nicolas Bueno, ang spokesperson ng Masbate PDRRMO. Magandang gabi po at maraming salamat sa oras nyo. Ian? Hello, magandang gabi po, sir. Oo, kasi nabalitaan namin galing sa OCD. Hello? Ian, nabalitaan natin sa OCD na nagdeklara na ng state of calamity ang Masbate. Can you tell us, can you confirm this at ano yung dahilan kung bakit nag-declare na ng state of calamity? Hello? Ian, we can hear you. Naririnig mo ako. Ian? Sir, putol-putol ka po. Okay. Ian, babalikan ka namin in a bit para malaman natin yung kalagayan ng mga kababayan natin dyan sa Masbate. Iniimbestigahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga big cash flow na konektado sa bilyon-bilyong piso na flood control scandal. Aminado si BSP Governor Eli Remolona na nagulat ang mga regulator sa lawak ng korupsyon at sa dami ng cash na nasasangkot. Mahigit 700 accounts na ang naipatigil ng Anti-Money Laundering Council habang pinagbawal na rin ang cash withdrawal na lalampas sa 500,000 pesos kada araw. Git ng BSP, nananatiling matatag ang mga bangko at walang inaasahang bank run.
Humingi ng pangunawa si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo kaugnay ng kumakalat na video ng kanyang pagdiriwang noong Pasko taong 2023. Ayon kay Tulfo, ang naturang selebrasyon ay isang pribadong pagtitipon kasama ang mga kaibigan na nag-ambag-ambag sa ginastos, bagamat kanyang credit card ang ginamit. Giit ni Tulfo na wala umanong ginamit na pondo ng gobyerno o pera ng taong bayan sa naturang biyahe at pagdiriwang. Aminado rin siya na nauunawaan niya ang sentimiento ng publiko sa mga ganitong uri ng selebrasyon, lalo't higpit ang pagbantay ng mga Pilipino sa paggamit ng kanilang buwis. Tinukoy niya ang insidente bilang paalala upang mas maging maingat at mapanuri, partikular na ngayong papasok siya sa bagong yugto ng buhay kasama ang kanyang pamilya. Kaisa rin umano siya ng publiko sa panawagan para sa pananagutan at laban sa korupsyon at hinikayat ang lahat na huwag ilayo ang usapin sa pagsingil sa mga tiwali. Mga delegado sa UN General Assembly nag-walk out sa gitna ng speech ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Susunod yan sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Isang linggo matapos ang nationwide protest, naka-red alert pa rin ang Malacanang. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, naghigpit ang Presidential Security Command matapos ang tangkang pagpasok ng mga rallyista sa Mendiola Gate noong September 21. Itinanggi ng palasyo na nababahala ang mga residente sa loob ng compound. Ngunit kinumpirma ng source na nagsara ng ilang gates at nagpatupad ng mahigpit na security measures. Iginiit ng DILG at PNP na kailangang panatilihin ang mahigpit na seguridad sa palasyo bilang tirahan ng Pangulo. Tinawag ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na campaign propaganda ang pagreklamo ni Vice President Sara Duterte sa welfare visit ng embahada sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ni Colmenares na ginamit lamang ito para ilihis ang publiko sa pagkabinbin ng kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court hinggil sa extrajudicial killings sa drug war. Dagdag niya, ang pag-antala sa hearing ay lalo lang nagpapatagal ng hustisya para sa mga biktima. Na-recover ng mga mangingisda ang umano'y debris ng Chinese rocket sa karagatan ng Puyo sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng mula ito sa Long March rocket launch ng China noong September 16. Dinala ang debris sa Coast Guard Eastern Palawan at ipinasa sa Philippine Space Agency para sa pagsusuri. Nanawagan ng PCG sa publiko na agad i-report ang mga ganitong sighting at iwasang hawakan dahil posibleng delikado. Nag-walk out ang mga delegado sa United Nations General Assembly matapos umakyat sa entablado si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Binatikos ni Netanyahu ang Western allies na kumikilala sa Palestine. Libu-libong pro-Palestinian protesters ang humarang sa mga sasakyan malapit sa Times Square. Habang tumugon naman ang Arab Assembly at Muslim leaders at kinwestiyon ang mga hakbang ng Israel sa Gaza. Iginiit naman ni US President Donald Trump na malapit nang makabuo ng ceasefire deal upang tapusin ang digmaan at mapalaya ang mga hostage. At dating Brazilian volleyball star Leila Barros na pa-throwback sa pagbisita sa Pinas. Ang detalye sa pagbabalik ng Agenda Weekend.
Sa pagpasok ng 50th season ng PBA, muling umingay ang liga. Hindi lang sa mga bagong kwento at rivalry, kundi pati na rin sa mga usapin ng comeback at mga pagbabago sa mga koponan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez. Sa katatapos lang na PBA Media Day, tampok ang mga manlalaro at coaches ng liga sa pagsalubong sa ika-50th season ng PBA. Isa sa mga pinaka-inaabangan si L.A. Tenorio na dadalhin ng never say die mentality sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Usap-usapan din ang posibilidad ng pagbabalik ng Pure Foods franchise legend na si James Yap. Umingay ang social media matapos magpahiwatig ang 43-year-old icon na handa siyang maglaro muli sa liga. Nilinaw naman ni Magnolia head coach L.A. Tenorio na wala pang formal na pag-uusap tungkol dito. Pero kung siya ang tatanungin, approve siya sa comeback. I play with James kasi minsan-minsan tinatanong ko naman siya if he's willing, but for now, it's not in his wala pa naman daw sa plano niya. So, but if he really wants, then he can talk to the management about it, but definitely it's okay with me. Sa panig naman ng Ginebra, magsisimula ang koponan nang wala si Japet Aguilar. Katatapos lang ng kanyang kampanya sa Gilas, Pilipinas, agad siyang sumailalim sa operasyon para ayusin ang kaliwang kamay. At the end of the last conference, he could have had his surgery on his hand, his left hand. The chief needed for more than a year. He needed that surgery. He's been playing with these bad fingers on his left hand. It's very painful, always swelling after the game. And it's been going on for like a year and a half, but we haven't had time to do a surgery to correct it. And then there was a choice to do it right after the conference, and then he would be ready for the first game, or go to Saudi Arabia for the Asia Cup, and then do the surgery after that, knowing he'd miss the first couple of games. Aminado si Ko na naging mahirap ang desisyon kung ipagpapaliban ba ang operasyon o uunahin ang pambansang duty. Samantala, buo ang kumpiyansa ng defending champion na San Miguel Beermen. Patuloy rin umano ang kanyang skills development at pabirong sinabi na tinatalo na raw niya si Jericho Cruz sa shooting drills. Marami. Ito, tinatalo ko to sa shooting eh. So, ayan. Sky's the limit. Sa pagpasok ng ika-50 season, higit pa sa tradisyon ang hatid ng PBA. Bagong kwento, bagong rivalry at panibagong kapanapanabik na yugto ang naghihintay sa pinakamatagal na professional basketball league sa Asia. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Billionaire News Channel. Muling nagbabalik sa Pilipinas ang Brazilian volleyball legend at ngayoy senador na si Leila Barros. Naging household name sa bansa si Barros bilang star ng Brazilian national team noong late 1990s at early 2000s. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. After more than 2 decades, back to Manila, si dating Brazilian volleyball superstar turned Senator Leila Barros. Panauhing pandangal siya sa 2025 FIVB Men's World Championship. Sa isang press conference sa Mall of Asia Arena, ikinuwento ni Barros kung gaano siya kasaya sa pagbalik sa Pinas. Desde que eu cheguei aqui nas Filipinas, todo mundo me agradece por eu vir aqui depois de 25 anos, mas eu quero dizer a todos vocês do fundo do meu coração, a alegria maior do que a de vocês está sendo a minha. Ever since she arrived here in the Philippines, everybody seems to be very grateful for her to come here after 25 years. She can say for sure that the biggest happiness is from her, and she's very happy to be here. Pinuri rin ni Barros ang pagtutulungan ng FIVB, Volleyball World at ng Philippine National Volleyball Federation o PNBF sa matagumpay na pag-host ng prestiyosong torneo. Ibinahagi ni Barros ang kanyang pagmumuni-muni sa 2 dekada mula noon, hindi lamang sa kanyang personal na paglalakbay, kundi pati na rin sa pag-unlad ng volleyball sa Brazil at sa Pilipinas. Maswerteng nakapagpakuha ng litrato ang ilang loyal supporters. May nagdala rin ng mga regalo at memorabilia at nakapagpa-fan sign sa kanilang paboritong volleyball icon.
Noong mga early 2000, naranasan ng bansa ang tinaguriang Leila Mania, isang panahon kung kailan ang women's volleyball ay nakakuha ng malaking atensyon, lalo na nang mag-host ang Pilipinas ng mga legs ng FIVB World Grand Prix noong 2000 at 2004. Isang refreshing shift sa bansa kung saan basketball ang minamahal. Mananatili si Barros sa bansa hanggang sa Linggo, kung kailan inaasahang dadalo siya sa semifinals at finals ng World Championship. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Nag-deactivate na nga ba ng Twitter si former PBB housemate Shuvi Entrata? Paano ba naman nowhere to be found na ang kanyang ex-account? Tingin ng mga netizen, hindi na ata na-carry ng young actress ang bashing. Nakalkal kasi ng netizens ang mga old posts niya about sa politics, gaya ng pagsuporta niya sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Maging ang old videos niya about sa paglaglag niya daw kay Vice Ganda ay lumutang din. Tingin tuloy ng netizens, nag-take a swipe si Vice Ganda kay Shuvi. Sinabi kasi ni Vice Ganda sa kanyang noontime show na may mga taong nagsasabing idol siya. Pero more banat naman kapag siya ay nakatalikod. Hindi naging madali ang victory ng pambato ng Pilipinas sa si Kirk Bondad sa Mr. International 2025. Inamin ni Filipino-German sa agenda na may sakit siya habang lumalaban sa competition sa Thailand. Pero hindi yan naging hadlang para mag-shine siya sa pageant. Unstoppable ang kanyang road to crown journey matapos sumalang sa question and answer portion. Sinabi ng pageant veteran na mahalaga ang proteksyon sa mga bata dahil sila ang future leaders. Si Kirk ang ikalawang Pinoy na nanalo ng Mr. International after ng victory ni Neil Perez noong 2014. Ipinangako naman ni Kirk Bondad na ang kanyang advocacy para sa kabataan ay hindi lang during his reign. And one day I will have the financial capacity to build my own orphanage. Much looking forward to. Nasa bucket list mo ba na lumangoy kasama ang whale shark sa Oslo? O mapasyalan ang sikat na Temple of Leah sa Cebu? Good news dahil AirAsia Philippines is back in Cebu para sa inyong getaway sa darating na holiday. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mary Ann Uy. Lilipad muli ang AirAsia Philippines sa Cebu at hatid nila ang magandang balita. 3 domestic flights at 2 international flights direct from Cebu simula sa Nobyembre. I'd like to thank the people of Cebu for making today a reality, and AirAsia is going to start its operations into Cebu effective 15 November 2025. We will have operational office here. We're also gearing up to set up our commercial team to be based out of Cebu as well. We're going to have more international flights, that's for sure. You saw the map earlier. We're going to start off with Kuala Lumpur and we have Macau. Soon, next year, we're looking more to the Southeast Asia international routes. We're going to have Vietnam. We will have potentially more towards India, and we have Taiwan. We're going to have Korea as well as Japan. Di lamang pagbabalik ng biyahe ang kanilang ipinangako, maging ang kalidad ng serbisyo at bagong eroplano, gayon din ang year-round promo fare. Ikinatuwa ng Tourism Department at City Tourism Commission ng Cebu ang balita dahil madadagdagan na ang biyahe pa Cebu lalo na't parating ang Pasko at pinaghandaan na ang Sinulog Festival sa Enero. The Department of Tourism welcomes this relaunching of the Cebu Hub for AirAsia because this would mean more connectivity, more flights from other countries. We are very happy, we are very proud as well that they chose Cebu again nga ilang iabli for their hub, especially after COVID. So we are very happy that the economy is growing again and getting back on its feet. At dahil sa November 15 na aarangkada ang biyahe sa Cebu, bilang pasalamat na rin ng AirAsia Philippines dahil ika-24 na taon na ng kumpanya bilang AirAsia Group, magkakaroon ng music festival sa Cebu. Para sa Agenda Weekend, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. At
At iyan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carilo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.